magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po ulit sa ating channel mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo magbabalik upang magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. At for today's topic po ay atin pong tatalakayin at ibabahagi sa inyo ang pagkakaiba po ng triangle na may tuldok at yung triangle na walang tuldok na makikita natin sa treasure sites na kung saan inukit sa mga bato. At maaari din itong matatagpuan na bato mismo. So kapag nakakita tayo ng mga ganitong triangle na kung saan walang tuldok at may tuldok, yan po ay ating ibabahagi sa inyo ang pagkakaiba nilang dalawa. So atin po itong isa-isahing ipapaliwanag sa inyo mga ka-treasure hunter at ibahagi sa inyo ang pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese code. So shoutout po muna tayo sa lahat po ng mga nagpapa-shoutout ay kay Mark Anthony Jabil. Shoutout po dyan sa iyo. Pasensya na po sa mga iba pang nagpapa-shoutout sapagkat di po natin masyadong nababasa yung ibang mga message sa sobrang dami ay natatabunan. Pagpapasensyahan nyo na lang po. So ito pong ating topic ngayon ay ang pagkakaiba po ng triangle na may tuldok at yung walang tuldok. Atin po itong ibahagi sa inyo ang kanila pong pagkakaiba at yung kahulugan nila kung saan tayo maghuhukay kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng mga marker. So unahin po natin yung triangle na wala pong tuldok. So iguguhit po natin ang triangle sa isang bato na kung saan karaniwan po natin itong makikita. Yung mga bato ay may nakaukit na triangle, ay marami po yan sa mga treasure sites na kung saan pinagbaunan po ng mga Japanese Imperial Army. So kapag nakita po natin na nakaukit sa bato yung triangle or maaaring yung drilled holes, ay i-link lang po ninyo, parehas lang po ang meaning nun. Yung drilled holes ay triangular, parehas din po ang pinapahanap niya ay kaparehas din sa pinapahanap ng triangular na ganito. So kapag nakita tayo ng triangle na ganyan, ay hahanapin natin yung una ay ipinapahanap niya yung nakatriangular na mga bato. So ang hinahanap po natin ay yung mga bato na kung saan ang kanyang tinutukoy ay mga batong naka triangular o sa Bisaya nakasinugang, yung parang saingan na traditional na saingan ang pagkalagay. At yung mga batong ito ay hindi kayang galawin ng tao. Yan po ay legit na marker na pwede nating pagbabasihan sapagkat yung mga maliliit na nakatriangular na kayang buhatin ay hindi sila naglalagay ng ganyan. Yan po ay hindi masyadong pulido. Ang katibayan na siya ay isang uri ng marka ng mga Japanese Imperial Army. So ito pong mga ganitong nakatriangular na bato ay ipinapahanap nung nakaukit doon sa bato na nakatriangle. So yan po ang kanyang ibig sabihin na nakatriangle na mga malalaking bato ay kahulugan ng nakaukit na triangle doon po sa iminarka ng mga Japanese Imperial Army. At yung mga nakatriangle na mga bato na yan ay sa gitna tayo maghuhukay. So nandoon sa gitna yung nakatagong kayamanan na sinasabi ng triangle at ipinapahanap na niya yung nakatriangle na bato. Doon sa gitna ang ating huhukayan. So dyan tayo maghuhukay sapagkat dyan po ang sikreto at maaaring may mga guide tayong makikita kapag naghuhukay tayo dyan sa gitna, ay makikita pa tayong mga maraming sign na nagsasabi na nandyan ang treasure. At kung wala tayong makita ng mga bato, ay humana po tayo ng mga iba pang pwede nating hahanaping nakatriangle katulad na lamang po ng mga puno. So ang pinapahanap niya kung walang bato ay mga puno na kung saan nakatriangle din ang pagka tanim. So
kabilang na dyan yung mga puno ng kawayan. Madalas yan kasi ang kawayan pag pinutol ay hindi nawawala. So, yung mga puno na pag pinutol ay tutubo pa na kung saan aabot po ng daang-daang taon. Yun po ang kanilang nilalagay. So yan po ay mga punong nakatriangular na kung saan ipinapahanap niya kapag wala tayong mahanap na mga bato ay dyan tayo pupunta sa mga puno. So mga triangular na mga punong kahoy ang ating hahanapin kapag wala yung bato. At sa gitna din po tayo maghuhukay sapagkat yan po ang tinutukoy na kung saan sa gitna po ng nakatriangle ay nandyan ang nakatagong sikrito sa ilalim. So the same process po dun sa nakatriangle ng mga bato sa gitna at may matatagpuan din tayong mga marker sa ilalim na kung saan nagpapatunay na nandyan ang nakatagong treasure sa gitna. So dyan po tayo maghuhukay sa gitna kapag nakakita tayo ng triangle na nakaukit sa bato. At maaari ding nakaukit yan sa punong kahoy. So hindi lamang sa bato at maging maaring bato mismo ating makikita na mga triangular na ganyan. Yan po ang tinutukoy niyan mga ka-TH. So mga batong naka-triangle at mga punong kahoy na naka-triangle sa gitna. Diyan sa gitna tayo maghuhukay. Kapag nakakita tayo ng ganitong uri ay humanap lamang tayo ng naka-triangle na bato. Sa gitna po tayo maghuhukay at mga nakatriangle na mga punong kahoy, dyan sa gitna tayo maghuhukay na kung saan mga nakatriangle na punong kahoy ang tinutukoy niya ay nandyan sa mga nakatriangular na mga bato at punong kahoy. So dumako tayo sa triangular po na may tuldok sa gitna. So malaki po ang pinagkaiba ng triangle na walang tuldok sa may tuldok. So, ang may tuldok ay atin pong ipaliwanag din sa inyo at iguguhit din po natin katulad nung ginawa natin sa isa kung ano po ang kahulugan ng mga nakatriangle na may tuldok sa gitna. So, medyo may pagkakaiba po ang triangle na may tuldok sa gitna. So, akala natin ay parihas ito, subalit ang ganito pong mga uri ng triangular na may tuldok sa gitna ay may sikreto pa na mas malupit kaysa sa walang tuldok. So mas maganda ang may tuldok kasi tatlo po ang ibinibigay niyang treasure. So tatlong treasure ang ating makukuha kapag may tuldok sa gitna. Clear deposit in the three corners of the triangles. Ibig sabihin, bawat sulok ng nakatriangular na mga ganito ay may sikrito. At yan po ay ating ipapaliwanag sa inyo sa pamamagitan po lamang ng pagguguhit ng pentel pen sa papel. Pagpasensyahan nyo na po sapagkat tayo ay iguguhit lamang natin ito. So iguguhit po natin itong bato na kung saan the same na kung saan nakalagay yung triangular na may tuldok sa gitna. Kaparehas din nung bato po na kanina na ginuhitan ng triangle na walang tuldok. So kalimitan natin makikita ito sa mga bato din sapagkat ang bato ay parang simento yan at hindi matatanggal kahit gaano katagal ang panahon ay yan po ay pwedeng paglagyan ng marker. At yung mga sinturing punong kahoy na malalaki ay kabilang sa kanilang inukitan ng triangle na may tuldok sa gitna. So kapag makakita tayo ng triangle na inukit sa mga punong kahoy na may tuldok sa gitna, yan po ay nagsasaad o nagsasabi na may pinapahanap siyang mga nakatriangle na mga bato or nakatriangle na mga punong kahoy. So yung bato at punong kahoy na ito ay lagi nilang tinatatakan ng mga may triangle na may tuldok sa gitna or mga dots na nakatriangle na may tuldok sa gitna ay magkaparehas po ang kahulugan nito. Sapagkat yun po ay ililink lamang ninyo yung triangular drill holes na yun at may tuldok din sa gitna, parehas din po ang meaning nun.
So yung triangular na ganito, ang kanya pong pinapahanap ay mga bato din po na kung saan naka-triangle. So siguraduhin po natin mga batong legit na kung saan marker at may mga confirmation tayong makikita sa bawat gilid na may mga heart shapes, diamond shapes, mga tuldok, mga kung ano pa man na mga makikita nating confirmation sign niya o treasure signs ng mga Japanese Imperial Army. So, ang mga nakatriangle po na ganito ay tatlo ang deposito nating makikita bawat corner po ng triangular na bato. So, every sides ng bato o bawat sulok po ng triangle na kung saan nandoon ang bato ay may treasure. Treasure 1, treasure 2, at saka treasure 3. So tatlo po ang nakalagay dyan na pwede nating makukuha sa bawat corner ng mga batong yan, mga ka-treasure hunter. Take note, ang mga ganitong klase po na mga treasure ay hindi gaanong kalaliman at tsak ang mga patibong nito ay mga poison at maaring landslide or yung dinaganan ng mga mabibigat na malalaking bato upang mahirap kunin sa ilalim at babasagin muna yung mga bato na yan bago makukuha sa ilalim, sapagkat yan po ay kalimitang nilalagay nila ang mga traps sa pamagitan po ng mga poison. So kapag wala tayong makitang mga bato, ay ang hahanapin natin mga punong kahoy naman. So kapag nakita tayo naman ng kahoy na kung saan doon po nakaukit yung triangular na may drilled holes sa gitna o may tuldok sa gitna, ay ang pinapahanap naman ito ay ang punong kahoy na kung saan nakatriangle. So nakatriangle din yung punong kahoy na ating hahanapin. So every corner, so pag sinabing every corner, bawat ilalim ng puno na kung saan nandoon yung isang sulok ng triangle ay may treasure 1, treasure 2 at treasure 3 na kung saan tatlo ang deposito. Always po, minsan magkalayo po ang posisyon ng kahoy at hindi masyadong halata at mayroon naman masyadong halata. Kasi mapapansin natin may mga marker pa kasi sa kapaligiran yan na nakapalibot at halatang ginawa po ng mga tao at halatang inukit sa mga kamay. So kapag nakita tayo ng mga ganito na may mga drilled holes, ay tatlo ang treasure. Treasure 1 sa isang sulok, treasure 2 sa kabilang sulok, at treasure 3 doon po sa huling sulok. So tatlo ang sulok ng triangle. So clear deposit in 3 corners. Yan po ang ibig sabihin yan. So hanggang dito na lamang po ang ating binahagi sa inyo. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po ulit sa inyong panunod sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang maka-download pa tayo at makabahagi pa tayo ng maraming video tungkol po sa pagti-treasure hunting. Hanggang sa susunod, maraming salamat po ulit. Thank you very much.